Good morning, Maricel. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Good morning po, si DJ Chacha po ito at si Maricel Halili, Attorney Joel. Magandang umaga po. Salamat po sa panayam ngayong umaga. Attorney, linawin lang po natin sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano po ba yung main issue natin dito sa NAIA fees at bakit po ninyo ito kinu-question sa Korte Suprema? Um, Alam mo, itong NAIA airports natin, 4 na airports yan, no? Pinatayo lahat yung mga buildings yan using government funds, so taxpayers' money, no? Noong inaward ng MIA at ng DOTR ang concession sa pagpapatakbo sa NAIA natin, lahat ng collectibles sa NAIA ay napupunta na sa pribadong kumpanya, yung NNIC, no? So nangungulekta itong NNIC ng lahat ng passenger terminal fees, ng take-off fees, lahat ng bayarin diyan sa NAIA. Kinukolekta nila yan billion-billion every year ang nakukolekta nila. Pero ang ginagamit ay yung mga buildings na pinatayo ng gobyerno natin. Wala pa silang naipatayong ni isang gusali, no, sa airport. Pero sa kanila napupunta na yung lahat ng collectibles diyan sa NAIA, no? So yun yung isang punto namin. Bakit sila nangungulekta kaagad? Wala pa silang naipapatayong building, no? Ang sistema sa PPP projects, magpatayo ka muna bago ka mangolekta ng fees, no? So yung isang punto natin. Pangalawang punto natin, mali yung proseso na pinagdaanan ng pag-award ng concession agreement. Mali yung batas, mali yung walang publication, yung public hearing. Ang dami-daming puntos ang aming inihain na reklamo sa Korte Suprema. Isa din po sa binabanggit ninyo na ito nga pong NAIA hindi kasama dun sa mga binabaan ng airport fees. Tama po? Ito yung majority na ginagamit ng passengers natin. Pwede ba natin na-explain ano do pong logic behind it? But lahat ng airports pwede except for NAIA? Maricel, kasi naglabas ng order ang DOTR, si Secretary Giovanni Lopez, no, na babaan ng CAAP yung charges sa passenger terminals sa CAAP airports. Ito ay mga 44 airports na managed and operated by CAAP, no? Pero hindi kasali ang NAIA airports. Um, Bagaman 80% ng ating mga biyahero, no, ng himpapawid ay dumadaan sa NAIA. So 80% ng mga pasahero ay hindi makakapag-avail dito sa may discount na binigay ng gobyerno natin sa mga air travelers, no? At ang rason dito ay sinasabi ng gobyerno na meron silang concession agreement, no, sa NNIC na binigay na nila sa NNIC yung fixed na charges, no, sa airport, kaya nasa discretion na ng NNIC yung pagpapababa o hindi, no? So kinu-question din natin 'yon. Kasi yung regulation ng ating public utilities kasama ang airports ay talagang ano yan, kapangyarihan yan ng gobyerno natin. Hindi mo pwedeng isurrender yan sa pribadong korporasyon. Pero, sir, magandang umaga. Si DJ Chacha po yung kausap nyo kanina. Ngayon po, si Maricel na po. Kanina nabanggit po ninyo na bahagi ng public-private partnership na dapat may maipatayo muna yung private sector. Pero nakita rin naman po natin doon sa NAIA na marami na rin po silang nabago, na renovate. For example, nakapagpatayo na po sila doon ng food court, additional tambayan na wala naman po dati. So hindi po ba ito pasok dun po sa sinasabi ninyong SOP? Alam mo, Maricel, kung ikukumpara natin yung nakukolekta nila, no, dun sa may improvements sa kayong mga gastos nila so far, sobrang disproportionate, no? Yung Mm. sinasabi mong food court, ang alam ko, ang gumastos naman ng pag-renovate ng mga food court, yung mga concessionaires. Sila Mm. naman yung gumastos doon, no? Hmm. Yung building mismo na yan, building yan ng gobyerno natin. So Mhm. bakit
hindi lang lahat ng collectibles ay napupunta, nagtaas pa sila ng collectibles, no? Kahit na wala pa ni isang building na naipapatayo itong NNIC. Paano po ninyo nasabi na disproportionate, attorney? Baka may hawak po tayo na figures para lang po mas maunawaan namin na kung mangongolekta sila for example ng airport fees, paano natin 'to ibabangga doon sa kumbaga, nailabas na nila to improve the airport? Ganito na lang, yung data ng gobyerno Hmm, sa air passengers na dumadaan sa NAIA natin, sa mga nakarang taon ay umabot ng more than 50 million, no? hmm, Ang passenger terminal fee sa mga international travelers ay 900 plus pesos, no? hmm. Domestic, tumaas ng Three, almost 500 na yata, no? sa domestic, 390 pesos po for domestic. 390 Oo. pesos, For yes. international, 950 pesos. 950 yung international, 350, no? Yung mga eroplano, bawat landing at departure nila dyan, meron silang binabayaran, no? Mm-mm. Yung mga concessionaires, yung mga nag-handle ng mga baggage, yung lahat ng mga commercial establishments dyan, tumaas ang kanilang renta. Yung iba nga mas mataas pa kesa sa renta sa mall, no? Renta sa mall. So talagang kung i-compute mo lahat yung mga yan, billion-billion yung kinikita ng NNIC. So, ang petisyon niyo po before the Supreme Court ay ipawalang bisa yung naging agreement between the government at saka po ng NNIC. Ano po partikular yung gusto po ninyong baguhin? Kung sakaling paboran po kayo ng Korte Suprema. Ang aming hinihiling ay talagang ipabasura itong concession agreement, no? Dahil talagang sangkatutak talaga yung illegalities na nangyari, no? Unang-una, mali yung batas na ginamit nila, imbis na yung bagong PPP code, ginamit nila yung old BOT law, no? Tapos kailangan sanang magkaroon ng public hearing, pero hindi ginawa yun ng DOTR, no? Tapos meron pang ginawang sa imposition ng fees and charges, merong mga fees na ang NNIC, yung private concessionaire, ang magsasabi kung magkano, no? Mm. Kakaiba ito dahil lahat dapat ng fees diyan sa airport regulated dapat ng gobyerno, pero sinurrender ng gobyerno ang kapangyarihan na i-determine ang fees and charges sa isang pribadong korporasyon, no? Mm. Hindi dapat po pwede yan dahil monopoly yung airport operations. Wala namang choice yung mga tao kundi bumili ng pagkain diyan sa mga nandiyan sa loob ng mga concessionaires. Kung tataasan mo yung renta ng mga yan, di talagang tataas yung lahat ng bayarin. Mm. Example na lang, ang tubig, no? Bawal kang magdala ng tubig sa airport. So kinakailangang bumili ka dun sa may loob ng airport sa mga tubig diyan. Kung sobrang taas yung renta na charge ng mga concessionaires diyan, talagang tataas yung bayarin ng lahat ng mga pasahero. Mm. May free water naman daw, attorney. May dala ka lang dapat na tumbler. 'Di ba? Doon sa mga airport. May free water na ngayon. Pero alam mo, Attorney Joel, nagigets namin where you're coming from kasi nga po ang tindi na nung pinapasa nitong si Chacha po ito by the way, ng ating passengers. So parang hindi makatarungan ang sinasabi nyo nga po na airport fees na ito na pagtaas, kahit pa sabihin natin na may ilan ng pagbabago tayo na nararamdaman dyan po sa NAIA. Pero Attorney Joel, saan po ba tayo lalagay dito? Kasi nung gobyernong may hawak nito, mas pasakit for passengers. Ngayon, kahit papano, may kaunti ng ginhawa na nararamdaman. Kung sakali po ba, Attorney Joel, na hindi po mapagbigyan ng Korte Suprema, ito pong inyong hiling, ano pong next legal step po ng inyong grupo? Kung hindi pagbibigyan ng Korte Suprema yan, talagang wala tayong magagawa dahil Korte Suprema talaga yung final say, no? Pero talagang nakikiusap tayo sa ating gobyerno dahil talagang sobrang pasanin nito sa ating mga kababayan
na gumagamit ng ating mga paliparan, no, sa NAIA, no? Dahil alam niyo talagang ngayon parang ang air traveling ay parang bus traveling na sa atin eh, Mm, no? Dahil mm. bumaba yung pamasahe dahil sa competition. Pero kung tataasan naman ng mga airports yung mga fees nila, eh nagiging unaffordable na ito. Oo. Attorney Joel, kung sakali po ba, napag-aralan din po ba ng grupo ninyo kung ano yung para sa inyo ay pinakapatas na singil ng airport fees dyan po sa NAIA? Ano po ba ang gusto ninyo sana ibabalik na lang sa dati? And may panawagan din po ba kayo kay DOTR Secretary na ilang ulit nyo rin po sinabi na hindi nagkaroon ng public discussion muna bago na isa pribado ito pong ating airport? Yun yung una, no? Dapat ibalik doon sa may previous rates ng fees and charges dahil kung sinasabi nilang mababa, alam mo, sa dami ng mga pasahero, ang laki ng kanilang nakukolekta every day and every month, no? Saka wala naman silang ginastos sa pagpapatayo. They just took over government buildings and government land, no? Almost 500 hectares yung lupa na kanilang sinakop. Pati yung mga hangars diyan, sila na yung kumukolekta, no? So dapat talaga ibalik muna dun sa may dating rates and charges Chacha. Oo, baka meron po kayong panawagan kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, sir. Panawagan natin kay Secretary Lopez, Secretary, kung tama po na magbigay ng discount sa mga fees and charges ng mga airports na operated by CAAP po. Pero kailangan po natin itong extend sa mas maraming mga pasahero na lumilipad gamit ang NAIA po. Kailangan po nating ibalik yung fees and charges sa dati, before 2024, before NNIC took over. Para naman po maibsan yung hirap ng ating mga kababayan na talagang ngayon ay naghihirap sa panahon ng krisis. Attorney, sorry magde-devil's advocate lang ako, si Maricel po ito. Eh paano kung sabihin nila yung mga gumagamit naman ng airport, karamihan naman diyan mga middle class at saka yung may mga kaya. So kumbaga ang makikinabang kapag kinontrol natin yung mga terminal fee, eh baka hindi rin naman talaga yung mga nasa laylayan ng lipunan. Maricel, alam mo kahit na yung middle class ngayon talagang Mm, umaaray, no, sa totoo. dami ng Mm. gastusin. At talaga namang unfair na bakit naman papahirapan natin kahit na yung middle class para lang paboran ng itong isang napakalaking higanting pribadong korporasyon na talagang gumagamit lang ng public buildings and public land, no, para kumolekta ng bilyon-bilyon. Mm, 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 Oo. mm. Oo, Attorney Joel, iiba na po kami ng topic ni Maricel, si Chacha po ito. Attorney Joel, natapos na po itong confirmation of charges ng dating Pangulong Duterte last February 27, kung tama po yung pagkakaalala natin sa date, ano. Sa ngayon po, para lang malinaw sa publiko, nasa ang bahagi na po tayo ngayon dito sa ICC case natin? Ano na mga pinaghahandaan po ninyo bilang counsel for the victims dito po sa dito po sa mga inihaing reklamo sa dating Pangulo? DJ Chacha, inaantay natin yung desisyon ng pre-trial chamber tungkol dun sa may confirmation of charges, no? Ini-expect natin yan na mangyayari anytime now and before matapos ang buwan ng Abril, no? Hmm. Kung i-confirm yung charges, ang expectations ng mga taga-ICC ay mag-uumpisa ang trial pinakamabilis na siguro mga Oktubre, no? 6 months or baka 8 months. So baka early next year. Oo, posibleng mag-start yung trial kung ma-confirm yung charges by October, pero may possibility din po ba na mas mapahaba pa yung deliberation process na ito?
Meron lang 60 days na palugit na magde-decide yung pre-trial chamber. So mga end of April talaga yung ini-expect natin na pagpapataw ng desisyon. Opo, kayo po sa hanay po ng mga counsel for victims nito pong mga charges natin sa dating Pangulo, paano niyo po pinaghahandaan ngayon ito pong paparating na kung sakali magtuloy po ito sa trial on October? Kasi we were just appointed end of January. So nagkaroon lang kami ng access sa lahat ng mga filings, sa lahat ng ebidensya ng prosecution after we were appointed. So talagang gabuntok yan. So talagang binabalasa namin yung mga ebidensya. At the same time, pinapag-aralan namin lahat yung proseso. At Oo. kinakausap din rin namin yung ating mga biktima. Oo. Attorney Joel, kayo po, you were there during the confirmation of charges. Sa tingin niyo po ba papabor sa mga biktima yung magiging desisyon ng ating mga hukom sa ICC? Ano pong tansya niyo dito? Wala akong kaduda-duda na all the three charges will be confirmed. No? Nakita ko yung ebidensya ng prosecution. Nakita ko rin yung proseso kung gaano sila ka-detalyado sa pagkalap ng ebidensya. So talagang tingin ko mako-confirm lahat yung tatlong charges. Oo. Kung sakali po na magkatotoo yung sinasabi nyo ngayon na ma-confirm yung charges, meron pa po bang mga posibleng hingin yung prosecution dito po sa mga biktima? May mga posible din ba mga bagong testigo na lumantad kung magtutuloy yung hearing on October? Paano po ba yung mangyayari doon? Pwede pa rin kumalap ng ebidensya yung prosecution, no? Habang hindi pa nag-uumpisa yung trial. At itong proseso nga itong between the confirmation of charges and hanggang sa umpisa ng trial, ito yung panahon para mag-disclose pa rin ang prosecution ng mga ebidensya na bagong nakalap niya sa defense counsel. Attorney, I understand, confident kayo na mako-confirm yung tatlong charges. Pero kung sakali, umabot sa point na baliktad yung naging desisyon ng ICC, ano po yung mga options ninyo? Pwede namang i-apila yung decision. At kung yung decision ng pre-trial chamber ay sabihin sa prosecution, kulang yung ebidensya nyo, kumalap pa kayo, so nandun din yung option na kumalap pa ng additional evidence yung prosecution. Ano pong evidence kaya yung pwedeng makatulong? Ang dami ng mga biktima na hawak po ninyo, hindi po ba? Oo, marami yung so far 539, no? Pero hindi naman lahat 'yun mga testigo kasi iba yung victims who participate and yung mga testigo ng prosecution, no? Pero ang alam ko maraming testigo yung prosecution na nakalap, meron pang mga insider, no? Yung mga talagang yung sinasabing parte nung pagplano at pag-execute nila ng mga killings na 'yan. So confident talaga ako na Mako-confirm. confirm yung Oo. charges. Susugan ko lang yung tanong ni Maricel, attorney, kung sakali na hindi ma-confirm yung charges, so ang mangyayari ay diretso po mapapauwi na dito ang dating Pangulo? Ganun po ba agad yon? Ganun kabilis yung process? Well, didesisyonan din 'yun ng pre-trial chamber, no? Dahil depende kung sabihin nilang kulang yung ebidensya, so kumalap muna kayo ng additional evidence. So pagtatalunan pa 'yon kung pauuwiin ka agad or mag-aantay ng proseso para yung prosecution ay maghain pa ng additional evidence. Paano po, attorney, yung ibang mga sinasabi nilang kasabwat? Iba yung term nila, no? Not kasabwat. Pero yung ibang mga na kasama doon Na sa pangalanan. listahan. Ito yung mga co-perpetrators na Oo, tinatawag natin. Co-perpetrators. Yung 8 na pangalanan na, no? Mm-mm. Iba yung proseso sa kanila dahil kailangan din na magpakita ng substantial grounds, no? Sa isa-isa sa kanila, no? So kailangan magpresenta ng ebidensya yung prosecution sa participation ng bawat isa, no? So kailangan munang mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila
at kailangan mo na silang maaresto para mag-umpisa yung proseso laban sa kanila. So yung pagiging co-perpetrator, hindi siya o iba to sa pagiging accused. Magiging accused sila kung mag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi ngayon, hindi natin alam, no? Kasi confidential yan. Yes. Kahit kami, hindi namin alam kung may warrant of arrest na in-issue Oo. laban dito sa co-perpetrators. Attorney Joel, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kung hindi ma-confirm yung charges, di ba, pagtatalunan po ng mga hukom kung mapapauwi ang dating Pangulo, pero yung co-perpetrators niya, hindi automatic na absuelto dito sa mga kaso dahil nabanggit na yung pangalan nila. Kailangan pa rin nilang humarap sa ICC kahit hindi ma-confirm yung charges. Tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yon? Tama yon, no? Kung hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yon papabor lang kay former Oo, President kay dating Duterte. Pangulo, oo. So iba yung liability ng co-perpetrators na 8, no? So pwede pa rin mag-proceed yung kaso laban dun sa 8 co-perpetrators. Teka, so ibig sabihin, attorney, yung 8 na yon, iba-ibang kaso, iba-ibang hearing din. Ganon? Pwedeng iisang kaso silang 8, no? Kung sabay-sabay yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanila at yung pag-aresto sa kanila. So lalakad, tatakbo yung kaso at the same time sa kanilang lahat. So even if hindi ma-confirm ang charges, kung magdesisyon po ang mga hukom na maglabas ng warrant of arrest, they have to be there. They have to appear before the court. Tama po yun. Yes, they have to or they will have to be arrested kung ayaw nilang Mm. presenta ng voluntaryo. Oo. May balita po ba kayo, Attorney Joel, kung nasan po ang isa sa mga co-perpetrator na si Senator Bato? Nako, wala akong balita, no? Wala akong balita pero I'm sure nandiyan lang siya sa Pilipinas. Oo, Ayun ayun. At pala. least ngayon mas ano na no, mas Oo. nalilinawan tayo dito sa issue kasi ang ini-expect ng ilan pagka na hindi na confirm yung charges, automatic uwi, hindi pa po pala. Hindi Mga pa gaano pala. po katagal yung magiging desisyon na pagtatalo ng mga hukom kung pauuwiin o hindi pa uuwiin? At saka bakit ganun po yung sistema? Kung hindi na confirm ang charges, ibig sabihin 'di ba, absuelto dapat ang dating pangulo. Ba't kailangan pang pagtalunan po kung pauuwiin? Kasi pwedeng sabihin ng hukom na kulang yung ebidensya, so prosecution, kumalap ka muna ng ebidensya na additional. Ganun pala. Pero attorney, yung 8 na co-perpetrators, kung wala pa sila for example na arrest warrant, pwede pa rin ba silang ipatawag ng ICC para maging testigo doon sa kaso against former president? Kung sila ay akusado, hindi sila pwedeng gawing testigo ng prosecution, no? Dahil merong tinatawag na right against self-incrimination, no? Pero kung hindi sila akusado, pwede sila ipatawag pero meron din silang right against self-incrimination, no? So parang hindi rin sila makakapagsalita. Oo. Para lang Okay. din po malinaw sa publiko, sino-sino po yung mga co-perpetrators aside from Senator Bato? 8 po ito eh. Sino-sino sila, Attorney Joel? Si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, si former Presidential Assistant now Senator Bongo, tapos meron yung mga dating PNP chief, no? Hindi ko maalala yung mga pangalan pero at least 2 yung former PNP chief ang kasama dun sa co-perpetrators. Saka yung ibang ranking police officers sa Davao. Oo. Sige po. So, aantay tayo ng desisyon ngayon na sinasabi nga nitong si Attorney Joel most probably will come out this coming April. Sige po, sigurado magkakausap pa po tayong muli, Attorney Joel Butuyan. At mamaya, baka kasama po namin si DOTR Sec Giovanni Lopez. Attorney, ipaparating po namin itong concern ninyo tungkol po dito sa airport fees. At salamat po sa concern nyo po dito sa ating mga passengers kasi kung walang naghain ito, hindi po ito mapag-uusapan. Salamat po ng marami at salamat din po sa panahon. Maraming salamat din.
Once again, Attorney Joel Butuyan, mga kapatid, from airport fees, napunta tayo sa ICC na dapat maitanong din talaga natin kasi nga tama, April na ang labas. Ganun pala yun. At least ngayon mas malinaw na, even if hindi ma-confirm yung charges, hindi pa pala agad makakauwi ang dating Pangulo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.